Thursday morning, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ganda po ng mensahe po natin kagabi at talagang tayo po ay natuto ng salita ng Diyos. And today, remind ko lang po kayo, intentionally panoorin natin ang bawat video sa online. Kung ikaw ay talaga ay anak ng Diyos, tagasunod ng Panginoon, everyday you must seek God. Kaya maraming salamat, naririto ka. At huwag kang mag-skip ng mga video po natin dahil gusto ni Lord na matuto ka araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy po kami nagpapasalamat dahil ito po yung araw na muli makakapag-aral kami ng iyong mensahe. Salamat po sa everyday na gawain po namin sa online. At dalangin ko lamang po patuloy kaming matuto sa lahat ng ito. Hindi lang malaman yung salita mo, kundi maisagawa po namin lahat ng ito. Maraming salamat po. Patawarin po kami sa lahat ng mga nagawa po namin kasalanan. And today, Lord, ikaw po ang siyang mangusap sa aming mga puso. Kung ano ang kalooban mo, kung ano ang kaparadan mo, kung ano yung plano mo, siya yung masunod po sa amin at hindi po kami Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang siyang manguna. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po natin, Lord, mahal mo ba talaga ako? Lord, mahal mo ba talaga ako? Sino po sa atin minsan nagtanong ka na sa Panginoon ng ganong kataga na, Lord, mahal mo ba talaga ako? Isaiah 43:1. Isaiah 43:1. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ulitin ko po. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Sabihin nga po natin, ikaw ay akin. Meron pong isang kwento nung bata pa si Krisa. Her father left their family for another woman. And after 3 years, her mother left her and her siblings too. At sa murang edad, Krisa had to work different jobs para lang may maipakain sa tatlong nakababatang kapatid niya. She had to grow up fast and be the adult in the family, and it had been that way ever since. And nasa isip niya, sa hirap ng buhay niya, hindi siguro siya mahal ng Diyos. She believed this until a good Samaritan approached her at an outreach activity. Habang nakapila para humingi ng pagkain, kinausap siya ng babae and shared the love of Jesus to her. For the first time in so many years, Krisa felt like someone really cared. Parang sa atin po, no, minsan hindi natin maramdaman ang pagmamahal ng ibang tao, sino pa man sa paligid po natin, even our own family. But salamat, may mga kaibigan, kakilala o hindi kakilala tayo, may mga Kristiyano nagparamdam sa atin ng pagmamahal. Amen? And we are not unloved. We are lovable. Amen po ba? And then sabi nga, hindi lang yon, pinangakuan din siya ng kinabibilangan nitong organization that she will have a full scholarship in college. Wow! Sabihin nga natin, wow! Katulad ni Krisa, it's a natural to feel lonely and overlooked because of life's unfortunate circumstances. You might feel like no one cares and no one loves you sa mga nakikinig. Pero hindi totoong walang nagmamahal sa iyo. In today's verse, the prophet Isaiah gives us a powerful reminder. Can we say or comment, powerful reminder? Powerful reminder. Na alam ng Panginoon ang pangalan mo. He knows your name. Katulad si Zacchaeus, nung tinawag siya ng Panginoon for the first time, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Hindi sila nag-usap, hindi sila magkakilala, pero alam niya ang bawat pangalan natin at alam niya ang detalye ng buhay natin at alam niya ang mga pinagdadaanan po natin. Amen? And then kilala niya and you are His.
no? Kilala niya tayo at tayo ay sa Kanya. You are deeply known and unconditionally loved by the one who created you. Kahit i-reject ka ng mga tao sa paligid mo, God's love for you will never change. And that the truth becomes sweeter and sweeter dahil sa katotohanan na God loves you just as you are. Pastor, kahit na makasalanan ako, kahit bakla ako, tomboy ako, kahit meron akong pangit na nakaraan o kasalanan na gawa, kahit mahirap lang ba ako, di ako nakatapos sa pag-aaral, o kahit na meron akong ginawang kalukuhan, mahal pa rin ba ako ng Panginoon? Yes! Because Jesus died for all sinners. Patuloy na minamahal tayo until now, nung tayo tumanggap at kumilala sa ating Panginoon. Amen. It's not because of our achievements, what you do, or how others see you. He sees you as worthy enough para ibigay niya ang anak niyang si Jesus para iligtas ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ganyan tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo, sobrang mahal tayo ng Diyos. Kasi kung hindi, matagal niya na tayong pinarusahan lahat sa impyerno. Yun lang po yung pinaka malinaw po sa akin. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, lahat po tayo sa impyerno na at wala nang kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Pero dahil sa dakilang pagmamahal ni Jesus, lahat po tayo ay merong tendency at kaparaanan na mapunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan at di mapurusahan sa impyerno. Kaya kapatid, yung ginawa na Jesus sa krus ng Kalbaryo, isa na pong pinakamalaking paraan ng Diyos para maniwala ka na sobrang mahal ka ng Diyos. Even His own life ay ibinigay niya sa bawat sa atin upang iparamdam at ipakita sa atin na sobrang mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Jesus loves you, kapatid. Jesus loves you. Jesus loves you so much. Amen. Praise God. Alam niyo po, hindi natin masusukat ang pag-ibig ng Diyos, but the Holy Spirit help us to understand it. Basahin po natin yung Romans 8:31 to 39. If you have time today or mamayang gabi, bukas, Romans 8:31 to 39. Please take note of this. Hanap po kayo ng cellphone or ng ballpen, lapis, papel, sulat niyo po. Romans 8:31. Basahin po natin. Spend time in prayer and ask the Lord to remind you of how much He loves you. Amen? At itong verse na to, magpapaalala po sa atin na sobrang tayong mahal na Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy shall never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sobrang mahal tayo ng ating pong Panginoon. Lagi natin pakakandaan, God loves you so much and no matter what. To God be the glory. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin sa Panginoon, sa mga oras po na ito, pwede po ba? Father God in heaven, thank you for loving me. Even at times when I feel like I don't deserve it. Help me to live a life of confidence, knowing I am fully loved and known by you. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng nakikinig, nag-replay, at nanood ng ibang araw po ng video po na ito ay magsabi po ng Amen and Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Sa mga narito, mas maramdaman po namin na mas malalim pa yung pagmamahal na sinasabi mo sa Biblia, Panginoon, sa iyong salita. At kung meron man po sa amin na meron pong self-pity ngayon o meron pong pakiramdam, feelings, Lord, na parang walang nagmamahal sa kanila, even their own family, Lord, patuloy na ikaw na lang mismo, Panginoong Diyos, ang magpaalala na sobrang mahal mo po sila at ikaw ay namatay para po sa kanila, Panginoon. At sila po'y mahalaga sa iyo, Diyos. Sila po ay importante, sila po ay special sa iyo, God. Lord, I pray
na patuloy na itouch mo po ang puso ng bawat isa. Yakapin mo po ang bawat isa na naghahanap ng pagmamahal, ng kalinga, pag-aaruga. Pero po sa amin, Lord, longing talaga sa pagmamahal sa tao. Pero Lord, hindi nila nakukuha. Pero ang aking pong panalangin, Lord, ibigay mo po ang iyong dakilang pagmamahal. Maranasan po nila right now. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mong yakapin ka ng Panginoon sa mga oras na ito, kapatid. Feeling mo parang wala nagmamahal sa'yo. Parang walang umiintindi sa'yo. Hayaan mo ang pagyakap ng Diyos ngayon na iyong maranasan. Lord, fill them with your Holy Spirit. Patuloy na dinadalangin ko sa lahat ng may sakit at karamdaman. As I lay my hands in the screen, in the mighty name of Jesus, by the stripe of Jesus, you are healed today. In Jesus' name, pagalingin ka ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, yung finances ninyo lumago, mawala na ang pagkabaon sa utang, mapagpalang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng pangangailangan natin ipagkakaloob ng Diyos sa pangalan ng Jesus. Lord, I pray for your divine protection sa bawat isa, sa pamilya po namin, sa magulang, kapatid, anak. Lord, sa aming pong mga kamag-anak, ingatan mo po ang bawat isa. Sa kongregasyon pong ito, sa online family po namin, ingatan mo po ang bawat isa, sa mga nasa Australia, nasa Middle East, Lord God, sa America, Lord, sa Europe. We pray for your protection, even sa Metro Manila, sa mga provinces na nakikinig. I pray for your divine protection. As I declare today that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you great peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody shout, Amen. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli, tayo pong lahat ay manood araw-araw. Encourage po kayo na lagi lang ho tayo makinig araw-araw ng salita ng Diyos. At huwag tayo magsasawa, mga kapatid. I-share nyo po ang link po natin, ang video po na ito. Please, sa inyo pong kamag-anak, kakilala, kaibigan, especially sa mga taong parang wala nang nagmamahal sa kanila. Feeling nila sila po ay unloved. Ipasa nyo po ang video po na ito at maramdaman nila yung sobrang pagmamahal ng Diyos. Muli, maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo sa baba kung kayo po ay na-bless, at i-PM nyo lamang po yung pong lingkod if you want to pray for you. Kung meron po kayong question or meron po kayong ipapanalangin po, counseling kailangan, child dedication, house dedication, kasal, etc. about spiritual things, i-PM nyo lamang po ang inyong lingkod. Muli, maraming salamat po. This is Pastor Kiko nagsasabi na sobrang mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, maging sino man ho tayo. To God be the glory, and see you tomorrow.